Sabi po ni Panelo, si Ligutan daw po ay isang pasikat. Ayan. Panelo accuses House Prosecutor Armando Ligutan of stretching Sara Duterte trial for camera time. Ayan, no? Kaya daw po, mayat maya nag-object kahit wala namang katuturan. Ha? Nagpapasikat si Ligutan para sa camera time. Oh, kita nyo naman, ha? Obvious, no? Nahalata ko rin, eh. Di ba? Parang gusto talagang sumikat ni Ligutan, eh. Okay. Ito po, bago po magsimula tong bago po magsimula tong impeachment trial, ano po ang pinagmamalaki nitong prosecution? Airtight ang kanilang mga ebidensya. Naku, sa dami, sa tindi ng ebidensya nila, ganito mga sinasabi nila, sa tindi ng kanilang ebidensya, sigurado daw sila na ma-convict si BP Sara. Wala po silang sinabi na wala kaming ebidensya, mag-fishing expedition lang kami. Wala po. Talagang lahat po ng pronouncement nila, malakas ang kaso laban kay BP Sara, matindi ang kanilang ebidensya, bloodbath. Ngayon, wala na po nagsasalita ng bloodbath sa kanila. Sila po yung naging sugatan, eh. Sila po yung sugatan sa nagaganap na impeachment trial. Okay, ito po ang sinabi na naman ito tandaan nyo, sabi nila, airtight, sigurado sila conviction sa tindi ng kanilang mga ebidensya. Tignan nyo po, iba na po ngayon yung pinalalabas nila. Ito po ang sinabi ni Redon. Sabi ni Redon, pag-uusapan po roon yung Mary Grace Piatos. Kung sino si Mary Grace Piatos, totoong tao ba si Mary Grace Piatos? Kung hindi totoong tao si Mary Grace Piatos, sino yung kumuha ng pera na pinirmahan ni Mary Grace Piatos? Yan. Pag-uusapan doon yung PSA report na walang pinanganak na matay kinasal na Mary Grace Piatos. Milky si Kuya at iba pa hong pangalan doon sa listahan ng recipient ng confidential fund. Masasalang ulit doon ng NBI handwriting expert kung saan sinabi puro na parang isang grupo, ilang mga tao lang yung pumirma nung kalakhan ng acknowledgement receipt nung confidential fund. Yan. Pinasusoli po ang pangalawang pangulo ng 73 million personal para dito po sa confidential fund misuse ng 2022. Sa pinakadulo, ang pinag-uusapan mo rito, tama ho ba yung paggamit ng pondo ng bayan sa confidential fund? Betrayal of public trust po yung ganito pong tipo ng paggamit ng pondo ng bayan. So, ano po ang konklusyon natin? Wala po silang ebidensya. Anong patutunayan ninyo? May confidential fund, nagastos ang confidential fund, yan po ang katotohanan. Ngayon, yung sinasabi niya na pinasosoli, magkano yung pinasosoli? Pinasosoli. Ibig sabihin, sino yung nagpapasoli? COA. Alam niyo po, wag po kayong malito, nanlilito lang yung mga yan, eh. Normal po sa COA yan. Halos lahat po ng ahensya, ang termino lang po, no? Ganun lang po. Pero isa-satisfy mo lang po yung COA. Ang problema kasi sa mga to, sinimulan niya ng COA, normal lang po. Notice lang po. Notice. Notice lang po. Minadali pa nga ng COA yan, eh. Pero, ayon po sa COA rules, hindi pa po final yung notice of disallowance. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng notice of disallowance? Hindi pa po nakakarating sa korte.
Pauso ka naman ni... Kowa lang po to, wala pa pong korte. Kayo naman, no? Nagpauso ka naman. Yung COA po, pinasosoli po yung pera. Di ba? Normal na normal lang po yan, notice of disallowance. Normal po yung sa COA yan. Ang gagawin mo lang ngayon, itatanong mo lang, bakit nyo kami ni notice of disallowance? Eh kasi mga kulang ang papeles nyo, etc. etc. Ganun po yun. Hindi pa po final yan sa COA. Ibig sabihin, nasa proseso pa po yung Vice President ng pagtatalima kung ano yung kulang sa... Matagal na po natin pinapaliwanag to eh. Wala pa pong final yung COA. Hindi pa po nila napafinal yung notice of disallowance. Kahit nga ma-final na nila yan, pwede pang i-appeal. So yung basis po nila, yung COA na ganyan, hindi po yan po pwede. Ngayon yung sinasabi nila na Mary Grace Piatos, alam nyo kayo na lang rin doon ang hindi nakakaalam eh. Kung sino si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Hindi rin namin sasabihin sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Sabi niya, kaninong bulsa napunta if Mary Grace Piatos that not exist, who got the confidential funds? So ngayon, ang patutunayan nyo muna na hindi totoo na may Mary Grace Piatos. Hindi ba? Kayo po magpapatunay. Hindi nyo po itatanong kaninong bulsa napunta. Kasi sabihin nila, eto kasi ang ginawa nila at gagawin nila. Kukuha sila ng record sa NSA, papatawag nila yung NSA. Meron po bang nagngangalang Mary Grace Piatos? Diyan sa record nyo, wala po. Wala. So kung walang nagngangalang Mary Grace Piatos, so hindi totoo si Mary Grace Piatos. Ito lang naman yung argumento nila. Kung hindi totoo si Mary Grace Piatos, bakit tayo nagbigay ng pera kay Mary Grace Piatos? Di patunayan nyo po na ninakaw yung pera para kay Mary Grace Piatos dahil kayo po yung nag-aakusa eh. Hanggang ngayon, wala silang akusasyon. Ang akusasyon nila, hindi totoong tao si Mary Grace Piatos. Alam na yan lang lahat ng Pilipinas na si Mary Grace Piatos ay alias at pwede pong gumamit ng alias kung mga confidential agent. Ano po bang kakaiba dyan sa Mary Grace Piatos? Nakita nyo naman po, pag hinaharap po, yung kunwari may nalutas pong krimen, hindi ba? Meron pong mga confidential agent, nakatakip po yung mga pagmumukha nila. Di ba? Pinasasalamatan sila ng PNP. Pero nakatakip yung mukha. Ganun po si Mary Grace Piatos. Ikaw naman rin doon, no? Alam nyo naman na alam na ng mga Pilipino yan. Wala pa po. Nako, maniwala kayo. Anong korte nagsabi na na isoli? Hindi pa po yan. Hindi pa po final yan. Alam ko, wala pa sa CA yan eh. Hindi pa po nila inaapila. Lahat naman tayo na nakikinig ng balita, nababalitaan natin. Kaya hindi po nila pwedeng iugnayan yung sasabihin nila may notice of disallowance. Hindi po krimen ang notice of disallowance. So kung hindi po krimen ang notice of disallowance, hindi nyo pwedeng sampahan ng krimen na tatanggalin nyo sa pwesto, hindi naman siya krimen. Ikalawa, magkaiba po yung Mary Grace Piatos sa notice of disallowance. Kayo ang sabi ng Mary Grace Piatos, patunayan nyo na ninakaw. Kasi kanino napunta yung bulsa? Dapat ninakaw ni BP Sara yan eh. At magkano po ba yung napunta kay Mary Grace Piatos? Magkano po ba yung pinag-uusapan natin? Teka, sinesearch ko na para magka-ideya lang tayo kung gaano kalaki o gaano kaliit itong pinag-uusapan ng ating pera.
Tignan nyo po Ang pondo na di umano'y napunta o pinirmahan ng individual na nagngangalang Mary Grace Piatos ay bahagi. So, ibig sabihin ng bahagi, lahat na po to. No? Kasama nyo na ibang pangalan na fictitious. Ay bahagi ng 23.8 million confidential fund. So, bahagi po pala to ng 23.8 million para kay Mary Grace Piatos. Gaano kalaki ba dong? Million ba o billion? Million lang po. Million lang. Alam nyo ba yung sinuli ng engineer ng Bulacan? Kung magkano? 100 million. Mas malaki pa yung sinuli kaysa sa tinanggap ng lahat ng confidential agent. So, kung tinanggap yan, alimbawa, tignan natin yung sinasabi nila. Ibig sabihin, isang engineer, nagsoli ng 100 million si Alcantara. At nangangako pa si Alcantara na magsusoli pa ng another 300 million. Hindi nila nilalagay yung presyo kung magkano kasi marirealize ng mga tao na isang araw na ginagastos ninyo dyan sa lintik na impeachment trial, malaki pa ang isang araw na gastusin ng impeachment trial kaysa sa napunta sa mga katulad ni Mary Grace Piatos. Kung hindi kayo nag-imbestiga, nakatipid tayo ng pera. Naintindihan niyo po? Naintindihan yung punto ko? Yung isang araw po nila, ang tagal na po nilang issue yan si Mary Grace Piatos. Taon na po nilang hinahanap yan. Pero yung isang araw nilang impeachment trial, mas malaki pa kaysa dito sa Mary Grace Piatos. O binigay kala Mary Grace Piatos. Hindi lang kay Mary Grace Piatos, sa lahat na po. 23 million lang. 23 million. Mas malaki pa yung insertion, mas malaki pa po yung lahat. Ano po ang punto ko po rito? Kaya wala nagbabanggit ng presyo Kasi maliit lang po yan, pinag-uusapan natin. Kala nyo naman. Nabanggit nyo ba, may bumabanggit po ba na Mary Grace Piatos, eto napunta kay Mary Grace Piatos? Wala. Kasi libo lang yan. Kung lahat po ng age, ako ba si Boss B? Boss Badong po ako. Wala pong tumatawag sa akin na Boss B. Boss Badong. Bakit mo naman naitanong? Hingi ka ng pera sa akin? Hindi kita bibigyan. Okay. Ganun po kaliit yung pinag-uusapan nating pera. Mas malaki po ang gastos nila isang araw. Magkano ba gastos nila sa isang araw? 25 million. Ibig sabihin ba dong yung gastos sila ng isang araw mas malaki pa kaysa sa ninakaw di umano dyan? Kita nyo ilan sila maghahati? Halimbawa, totoo na ninakaw ni BP Sara yan. Ilan sila maghahati-hati? Baryang-barya lang po yan. Baryang-barya lang. Nakakahiya. Ngayon, ang sinasabi pa nito, kaninong bulsa napunta? Hindi nyo pa pala alam bakit nyo dinadamay si BP Sara. Paano nyo i-impeach si BP Sara kay Mary Grace Piatos ni hindi nyo pinagbibintangan na napunta kay BP Sara yan? Okay. Una, ang dami nilang patutunayan Di ba? Una, patutunayan nila na wala talagang hindi yan alias. Hindi po ibig sabihin, pag alias po kasi, natural hindi tao yan, alias. Okay, halimbawa alias yan. Ngayon, patutunayan nyo na wala talagang confidential agent na Mary Grace Piatos. Hindi po the other way around. Baka sabihin, di ilantad na lang ni BP Sara yung Mary Grace Piatos. Ganun yung gusto nila. Pag hindi nyo nilantad yan,
ibig sabihin, peke yan. Hindi po si BP Sara, yung kampo ni BP Sara, ang maglalabas ng ebidensya kay Mary Grace Piatos. Kayo, kasi kayo nagbibintang. Di ba? Kayo po ang nagbibintang. Katulad ng sinabi kanina ni Powa, hindi po uubra na mauuna yung bintang nyo tapos tsaka tayo maghanap ng ebidensya. Yan yung ginagawa nila eh. Pinagbintangan na nila si BP Sara na impeachable, na kinakailangan ma-impeach, hanapan na lang na kaso. Okay. So, yung una nilang sinalang na kaso, wala pong ebidensya ron. Etong pangalawang kaso nila, yung confidential fund, ano po iharap nilang ebidensya para masabi na yung confidential fund ay ninakaw? Na hindi po nila mapagbintangan na ninakaw. Sinasabi lang nila, kung hindi totoo si Mary Grace Piatos, betrayal of public trust. Utot nyo. Kinakailangan yung patunayan na ninakaw niya yan. Ni BP Sara. Yun po, para masatisfy kami na may kaso.